Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Sunday, February 22. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at ang binabantayan nating sistema na maaaring manggaling sa may timog silangan ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, 3 weather systems ang sabay-sabay na nakaaapekto sa bansa. Una, ang shear line na nakatuon sa eastern section ng Visayas. Ang shear line ay yung bahagi kung saan nagtatagpo ang magkaibang hangin, kaya mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at mas aktibong pag-ulan. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na nakaaapekto sa Luzon at sa natitirang bahagi ng Visayas, kaya mas presko ang hangin at may mga light rain sa ilang lugar. At pangatlo, ang easterlies na nakaaapekto naman sa Mindanao o yung hangin galing sa karagatan na may dalang moisture, kaya pwedeng mag-trigger ng pabugso-bugsong thunderstorms lalo na sa hapon. Kaya ang magiging pattern ng panahon natin, mas maulan at mas may thunderstorms sa mga lugar na tinatamaan ng shear line, mas presko at may mga light rain sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas dahil sa amihan at pabugso-bugso namang thunderstorm sa Mindanao dahil sa easterlies. Simulan natin sa mga lugar na direktang apektado ng shear line dahil dito mas mataas ang tsansa ng moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains. Sakop nito ang Eastern Visayas, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Ibig sabihin pwedeng bumalik at maulit ang mga pag-ulan sa iba't ibang oras ng buong araw, minsan hihina tapos biglang bubuhos at pwedeng may kasamang thunderstorm. Sa ganitong setup, ang isa sa pinakamahalagang paalala ay huwag maliitin ang biglaang buhos dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan, kapag tumama ang mas malakas na buhos sa maikling oras, pwedeng magdulot ng flash floods lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga komunidad na mabilis mapuno ang drainage. At kapag tuloy-tuloy naman ang pag-ulan sa mga lugar na may dalisdis o matatarik na bahagi, tumataas din ang risk ng landslides. Para naman sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, seryosohin ang risk dahil kapag sunod-sunod ang buhos, mabilis lumambot ang lupa at tumataas ang tsansa ng pagguho sa mga elevated areas. Kung may biyahe kayo sa mga kalsadang tabing bundok, mag-ingat, magplano ng alternative route at iwasan ang pagdaan kapag tuloy-tuloy ang ulan. Kung nasa coastal or island communities naman, bantayan din ang pag-ulan na pwedeng may kasamang hangin dahil kapag sabay ang ulan at bugso ng hangin, mas bumababa ang visibility at mas dumadami ang hazard sa biyahe, lalo na sa gabi at madaling araw. Punta naman tayo sa Cagayan, Isabela at Aurora. Dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains, sanhi ng northeast monsoon o amihan. Base sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, mas madalas ay panandali ang pag-ulan o ambon at hindi ito yung inaasahang magdudulot agad ng malawakang baha. Pero kahit light rains, mag-ingat pa rin sa madulas na kalsada, lalo na sa mga lugar na may matataas na bahagi o fog-prone na daan. Sa Aurora, dahil coastal at exposed sa hangin, pwede ring maramdaman ang mas preskong simoy ng hangin, kaya kung lalabas ng maaga, maghanda sa mas malamig na pakiramdam, lalo na kapag umambon at mas malamig ang hangin. Para naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, dulot pa rin ng amihan. Ayon sa forecast, wala ring significant impact. Ibig sabihin, karamihan ay panandali ang ambon or light rain lang. Pero practical reminder, sa Metro Manila kahit light rains lang, pwedeng bumigat ang trapiko at dumulas ang kalsada. Kung bibiyahe kayo, maglaan ng extra time, maghinay-hinay sa pagmamaneho at iwasan ang biglaang preno lalo na sa madudulas na bahagi ng daan. Sa Visayas na hindi direktang tinatamaan ng shear line, mas presko ang hangin at may posibilidad ng panandali ang pag-ulan, pero hindi ito yung inaasahang magdudulot agad ng malawakang baha base sa forecast. Gayunman, kung may biglaang buhos sa isang lugar, posible pa rin ang localized flooding lalo na kung mahina ang drainage o barado ang mga
mga daluyan ng tubig. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms sanhi ng easterlies. Dito mahalagang tandaan ang severe thunderstorms. Kahit isolated lang ang ulan, pwedeng may isang lugar na tatamaan ng sobrang lakas na buhos sa maikling oras. Kapag nangyari iyon, posible ang flash floods at landslides, lalo na kung ang komunidad ay nasa mababang lugar, tabing ilog o malapit sa slope. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula northeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, delikado ito para sa maliliit na bangka at mga mangingisda, lalo na kung lalayo sa baybayin. Kung may planong sea travel, mas mainam na i-check ang local advisories at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Kung kayo ay nakatira malapit sa baybayin, maging alerto sa mas malalakas na bugso ng hangin at alon, lalo na kung sasabay ang thunderstorms dahil pwedeng lumala ang kondisyon ng dagat kapag mas lumakas ang hangin. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas manageable ito sa karamihan ng lugar, pero tandaan, kapag may thunderstorm, mabilis magbago ang hangin at alon. Kaya para sa mga coastal communities, patuloy pa ring mag-ingat at bantayan ang biglaang pagbabago ng panahon. Ngayon, meron tayong naitalang extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 23.0 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 29.9 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin, umiinit pa rin sa hapon kahit may amihan at kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorms, lalo na sa mga lugar na apektado ng shear line at easterlies. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 56% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 86% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya normal na mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos mas tuyo sa tanghali. Pero kapag dumating ang ulan, babalik ang mas mataas na humidity at mas lalagkit ang pakiramdam. Ngayon dumako tayo sa tropical cyclone threat potential sa ating long-range forecast. Base sa impormasyon, gamit ang Google DeepMind Ensemble, may posibleng low-pressure system na mabubuo sa timog silangan ng bansa. Sa ngayon, unti-unti pa itong binabantayan dahil hindi pa malinaw ang magiging track. May posibilidad na lumapit ito sa bansa pero hindi pa tiyak kung tatama ito sa kalupaan o magre-recurve lang palayo. At nakadepende ito sa magiging impluensya ng iba pang weather system sa paligid. Kaya ang pinakamahalaga dito, monitoring pa tayo. Kung sakaling pumasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging ganap na bagyo, tatawagin natin itong Bagyong Kaloy. Sa ganitong sitwasyon, ang unang senyales na dapat bantayan ay kung magkakaroon ng mas organized na cloud formation at kung tataas ang tsansa ng development sa mga susunod na updates. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong updates tungkol sa lagay ng panahon. Manatiling alerto at laging mag-ingat mga kababayan.